Nasa linya ngayon si Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang isa po sa mga abogado ng prosecution at siya po din ang isa sa mga spokesperson po ng prosecution team ng Kamara de Representante. Attorney, maganda umaga po. Magandang umaga ho, Sir Ed, at hello Sir Ted, at magandang umaga din ho, DJ Chacha, sa lahat po ng ating mga tagapakinig ngayong umaga. Alright, salamat po na marami sa panahon. Attorney, apat po yung articles of impeachment na inyo pong inihain sa impeachment court, di po ba? Tama ho yun, Apo. Sir Ted. At ang balita po ngayon na yung pong uunahin po ninyo na kaso ay yung pong threat na umano ay binigkas ng Vice Presidente laban sa First Family at dito po kay Ginoong Romualdez. Ano po ang particular na aligasyon ninyo na paglabag niyan sa ating saligang batas? Oho. Ito ho, no, both, no, yung pagbigkas ho niya ng grave threats, pati ho yung pag-amin na meron hong actual, no, na agreement na, no, na with an assassin, no, so hindi lang ho grave threats, no, it also includes yung assassination plot, no. Ito constitutes betrayal of public trust, no, na para sa amin ito ay matibay na basehan para ho ma-impeach ang isang impeachable officer. Okay, so ano ho ba ang magiging simula nito? Ano bang aming inaasahan po sa opening nito? Paano ho ba ang napag-usapan ninyo with the clerk of the impeachment court and the defense? How will it all start? Okay, sa first day ho, no, sa July 6, unang inaasahan ho natin dito magkakaroon ho ng kalinawan kung sino ho ang magiging presiding officer dito ho sa impeachment proceedings. Pangalawa ho nito, inaasahan din ho namin na tatalakayin yung mga ibang bagay, no, na raised na ng magkabilang panig na hindi pa ho sinasaloob dun sa pre-trial order na na-issue, which is ito ho yung pag-open ng BIR box. At pati na rin ho yung hong doon sa aming request, no, na payagan na both public and private prosecutors na actively participate in the questioning of the same witness. So sige, so tatlong punto po ito, no? Una, yung pong presiding officer, kung sino ho ba sa kanila ang uupo doon sa itaas. Pangalawa, yung kaninyong mahiwagang box na yan ng BIR. At yung pangatlo, kayo ho mismo sa prosecution ba ang magmumosyon yan na payagan ang mga private prosecutors na mismo makilahok, as in sila ang maaaring magharap ng ebidensya, mag-examine ng witness at mag-cross-examine ng mga witness? Tama ho yan, Sir Ted, no? Una ho, yan po ang bagay na yan ay nakapaloob na ho yan sa written request na na-file ho namin in the course of the pre-trial conference. So ito ay tinutulan ng kabilang panig at hinihintay ho namin itong maresolba. And just to clarify lang ho, under the rules, no, at ito na din ho ang nangyari dun sa nakaraang impeachment proceedings, pinapayagan naman ho talaga ang mga private prosecutors to actively prosecute the case, no? Meaning magpresenta ho ng witnesses namin at i-cross-examine din ho ang witnesses ng kabila. Sa pagkakataon na ho na ito, ang inihingi ho namin as sa isang same witness, hayaan ho na kapag ninanais ho ng prosecution when we think it's appropriate, no, to do it, na sa isang witness pwede hong magpalitan either ang private prosecutor o public prosecutor, no, na mag-handle ho ng particular areas of examination, no. Hindi ba yan well written sa rules of impeachment ng Senate? Tama ho yan na as a rule, pwede ho talaga kami mag-participate. But para lang hong maging klaro, ang hinihingi ho namin is with the same witness, payagan ho na pwede hong magpalitan ang public prosecutor at ang private prosecutor ho. No? Okay. Ang reason ho niyan, if I can explain lang ho, Sir Ted, is napakalawak ho, no, ng mga usapin ng pag-uusapan dito. No?
kasama din dyan, iba-iba ho yung mga ebidensya na present. Meron hong nagpapatungkol sa mga BIR documents, financial documents, bank records, government liquidation records, handwriting experts, etc. No? So sa tingin ho namin, mas makakaganda ho yan para sa lahat na kapag kinakailangan yung mga prosecutor na may expertise sa mga ganitong bagay ay hayaan na silang magtanong sa ganung mga bagay para mas klaro ho. No? Alright. Pero sa bandang dulo, ito ho ay pagbobotohan pa rin ng mga miyembro ng court. Ganun po ba yun, attorney? Tama pa ho Okay. yan. Sige. So we just hope and pray na hindi ito maging cause of too much delay, no? Yung mga bagay na iyan. Do you really think it is Tama. relevant sa Monday kaya kaagad yung mahiwagang box na yan? Kasi baka dyan pa lang po, umabot na ho ng ilang oras yon. Oo, no, it will most probably be tackled dahil kasama ko yan sa request namin na hayaan mabuksan para makapag-mark inventaryo at marking na ho ng documents. No? Pero kung hindi man ho yan matapos yung yan dyan sa Lunes, no? Hindi naman ho ibig sabihin nito hindi na ito pwedeng mabuksan during the The course of following the day. proceedings. No? Lalo Sige. na ho, ang una pa naman na article na ating tatalakayin ay grave threats, no? So hindi pa naman ho dyan relevant yung BIR Yung nga boxer. po, yung nga po. Opo, kung maaari nga, no, para ma-abbreviate po itong proceedings po ninyo. Anyway, sige po, so sa Monday, meron na ba kayong ipepresentang testigo dito po? Doon po kasi sa inyo pong iniharap na mga artikulo, number 4 ito yung Article 4, ito pong grave threats na ito Meron na ba kayong nakahandang testigo na iharap? Yes, Ted, no? But ang inaasahan ho namin dito, no, after ho mapag-usapan yung mga bagay na nasabi ko kanina, ang una hong mangyayari dyan ay mabibigyan muna ang bawat na magkabilang panig ng pagkakataon na ibigay ang kanilang opening statements. No? Of course, inaasahan din ho natin na maging action ho ng kabilang panig dito consistent sa naging action nila before, even before the House of Representatives at pati ho sa kanilang answer, they will try to raise technical arguments here na handa naman ho namin harapin. Opo, and yan pong mga opening statement na yan, ano ba sabi ho ng Clerk of Court, Attorney May, hangganan ba yan? Gano'ng kahaba pong ibinigay na time limit? Well, sa pre-trial order ho, wala pa hong naka-indicate no, kung gaano katagal yan. Sa komento na sinumite ng depensa kahapon, they're asking that the time limit be imposed. If I'm not mistaken, they're asking around 10 to 15 minutes. But we will leave it to the discretion of the court. No? Siyempre, alam mo natin, tulad ng sinabi nyo, may 4 na articles na pinag-usapan dito. So, mahalaga din ho magbigyan ng sapat na oras para matalakay ho ng maayos itong lahat na to. Sige, so yung pong ating inaasahan na mga maari pong pagtalunan at ito pong mga opening statement po na magkabilang panig. Again, meron ba kayong iharap po ditong testigo na kaagad dito po sa grave threats issue na ito? Well, meron ho kaming ihahandang testigo, no? Just in case ho na magkaroon pa ho ng sapat na oras para mangyari yan. No? But again, basing it from what happened in the previous proceedings, no, nung first day, hindi pa ho sila pinayagan. No? But in case we'll be allowed to do so, we'll be prepared for that. Okay. Di ho ba meron na kayong listahan naman ng mga dito testigo? Are you at liberty to tell us, is that contemptuous? Kung sabihin po namin, tanungin namin kayo ngayon, sino ba ang mga testigo ninyo dito po sa article na ito? Sa ngayon, no, I cannot yet disclose it, but no, before the pre-trial, most probably before the end of the day, yes, we will be filing a list in compliance with the directive ho, no, ng impeachment court na ilalahad ho dyan yung mga pangalan ng mga testigo na handa kaming ipresenta next week. Ayun, So I hope you understand, Sir Ted, yes, at this time, dahil hindi pa ko namin officially na-file, I can disclose, but we can update you within the day ho pag nagawa na natin. Okay, so ito ho ang inyong kukunin na pagkakataon hango po sa inyong mga napagkasunduan na ilang araw bago ang trial day mismo, pwede kayo magsumiti na ng mga pangalan ng mga testigo
Sa magkabilang panig, ganun po, ano? Alright. Sige. Yes, Apo, sir. sige. So, kasama po si Sheriff Abby Andres. Ah, pasensya na, Sir Ted, as I mentioned, no, I can't go into the details pa ho sa ngayon kung sino yung particular witnesses that we will be presenting next week. But definitely po, meron at meron, ano? Kasama ho yan kung ang tanong ho dun sa, nandun ho ba siya dun sa pre-trial order, one of the witnesses, Yes. no, listed, no, pati sa mga pre-trial brief, that's correct. Opo. Kasama nga siya. Well, anyway, hindi ho naman namin kayo, kumbaga, papasubo attorney, no? Kasi may mga panuntunan po kayo na dapat po na sundin. Otherwise, baka ho kayo mapagsabihan po ng trial court. So, sir, dito po sa threats na ito na artikulo, ano po, doon sa inyong mga ihaharap, I'm sure ang NBI kasama dyan, yung authentication, etc. Dito ho ba oobligahin nyo si VP Sara na humarap? Para po, kumbaga, meaning, hindi nyo naman maoobliga actually, pero kayo ho ba'y talagang magre-raise ng motion dito na paharapin siya nang sa ganun matanong nyo siya? O inaasahan nyo na sa kabilang panig siya magtitestigo para ipaliwanag niya kung saan siya humuhugot nung kanyang damdamin na yon, nung gabi o madaling araw na yon ang kanyang binanggit o sinabing mga threats umano. Tama ho, no? But under the rules, required ho, no? Isa sa mga bagay na nakalahad ho dyan na pagka-start ng impeachment proceedings, no? I-require ang respondent na mag-file ng answer and to appear before the court, no? Ngayon, sa mga na-issue na ho ng mga orders, no, previously, ang meron pa lang ho is to require the respondent to file an answer. So we're waiting for the impeachment court to require her to attend, no, at yan ho, iwan ho namin yan sa discretion ng court, no, sa ngayon, no. But as to kung sino ho ang magpepresenta ng witness sa kanya, ay yan ho ay magiging decision ng depensa, since siya ho ay respondent, no, kung they'll deem it fit na ipatawag siya at ilagay siya sa witness stand para tulad doon ang sinabi nyo, siya ho ang magpaliwanag ng mga madaming importanteng bagay dito para masagot ho yung mga alegasyon. Okay, sige. So, attorney, paano ho kayo magdesisyon sa inyo pong team? Halimbawa, no, yung pagtawag ho ng testigo, kung ito ba makakatulong o may chance na baka mag-backfire ito pag tinawag nyo yung testigong ito? Mga ganun pong mga critical na mga desisyon. Sino po? Ang tanong ko ba, sir, or ano yung factors that we consider or who makes the decision? Paano kayo magdesisyon sa prosecution? Kasi po, ngayon, maliban doon sa 9 members of Congress, ilan na po kayo ngayon? Ang dami nyo na ho, ano? So, hindi ko po, paano ho ba ang inyo pong teamwork, attorney? Tama ho, we're 15 ho na private prosecutors, no? But ito naman ho, may kanya-kanyang assignment naman ho na per article, no? Tapos yan ang mga bagay talagang pinagdidiskusyonan ho yan as a team. But syempre in the end, no, the private prosecutors are just here to assist the public prosecutors. So sila naman ho ang merong final decision kung sino ang mga testigo na iharap natin, no? At sinusuri naman ng mabuti bawat isa sa mga dyan para makita dapat relevant at material yung ang kanilang magiging testimonya, no, na ang mga sasabihin nila can be corroborated by other witnesses or by documentary evidence, no? So kumbaga, mga miyembro ng Kongreso, yung 9 prosecutors, ang private prosecutors dito ay suggestion lang, mungkahi lang. But the decision... Okay, go ahead, sir. Tama po yun, sir, no? We were participating under the direct control and supervision of the public prosecutors. So sa amin ho, suggestions, we give inputs. At the end of the day, they'll have to make the decision, which of course we will respect. Okay, sige po. So sir, kami po aantabay ha at kasama niyo ho kami. Sa mga nananalangin po sa paglabas ng katotohanan dito. Katotohanan sa aspeto ng talaga bang matibay ang inyong ebidensya laban sa Vice Presidente. Katotohanan po dito po sa sinasabing mga aligasyon na ito, whether ito po ay totoo o hindi.
Kasi yung hindi, katotohanan din yun na hindi totoo. Parang ganun po, attorney. Kami po'y katuwang po Tama ninyo ho yan. para po sa ating pong panalangin na magkaroon po talaga dito ng hustisya. Salamat po, attorney. Maraming salamat po, Sir Ted, at magandang umaga ho ulit sa inyo. And Godspeed, sir. Thank you very much. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.